Evening po sa bawat isa. Parang absent yung mga classmates natin. Parang may event yata sila, lahat sila wala. Anyway, again, I just want to welcome sa mga bago. Welcome po sa ating seminars at business talk. I hope you will learn something tonight na magagamit ninyo sa pagninegosyo. At mamaya sa relationship talk. Anyway, last 3 weeks, pinag-usapan natin is about Change How You Think series. So, ito ay 4 na series na all about kung paano tayo mag-isip bilang isang negosyante. So, this is our last week na pag-uusapan natin to. At next month, ibang topic naman, ibang series naman ang ating pag-uusapan. So, yung first week, pinag-usapan natin, think like a CEO. Second week is stop living day to day. And yung last week ay responsibility brings growth. At this tonight, pag-usapan natin ay mindset affects income. How you think affects what you earn. Check na lang po ng monitor para hindi na po ako tumingin. Thank you. So, sabi dito, ayaw gumana. Yan. The kingdom of God is not against wealth. Tandaan nyo to. Hindi against yung kaharian ng Diyos sa kayamanan. Actually, maraming ang mga verses na nagsosupport na tinuturuan tayo kung paano natin to makukuha. Okay? Yung kingdom of God is against mismanagement. Chaos. Yung walang order. Yung magulo. Yun yung against yung kingdom. So, the problem, ayaw pong gumana, pa-check na lang po. Yan. Check nga, Pastor. The problem is not money. The problem is mentality. So, you have been praying, Lord, increase my income. But heaven is asking, have you increased your thinking? In-increase mo na ba kung paano ka mag-isip? Yan yung tatanong sa atin. Because the kingdom, sabi dito, income does not respond, thank you po, to prayer alone. I'm not saying, hindi naman sinasagot ni Lord yung ating panalangin, pero hindi lang prayer yung kailangan natin. It responds to what? Mindset. That's why our mindset affects kung magkano yung ating kikitain at paano tayo kikita. Okay? So this is the foundation ng kingdom. Yan, sorry. Basahin natin to. And mindset determines value. Value determines income. Again, yung income responds to mindset. And mindset determines value. Value determines income. Sabi dito sa Genesis 1:26. This is one of our favorite verse, no? Lagi natin itong nako-quote. This is how God created man. And God said, let us make man in our image, after our likeness. And let them have dominion over everything. Nakalagay dyan. Before there was salary, God gave us dominion. Bago na lang naman yung salary, no? Pero nung unang-una, nung ginawa tayo ni God, He created us in His image
At hinayaan niya tayo magkaroon ng dominion. Before there was currency, sabi dito, before there was salary, there was dominion. Before there was currency, there was authority. God did not create you to look for money. Bakit ka daw niya create? Gusto niya magkaroon ng kaparehas niya, kamukha niya. He created you in His image and His likeness. Okay? So, if God is creator, you are also a creator. And if God can create, you can also create. You can recreate the creation. Creators do not chase wealth. Creators produce value. And wealth follows value. Naintindihan niyo ba ako? You are created in His image, in His likeness. And if you are created in His likeness, and God is creator, you can also create. Gusto kasi natin, madali na lang, ipapasok na lang tayo. Tapos, gagawin na lang natin kung ano yung sasabihin ng boss natin. Hindi na tayo mag-iisip. Kaya hindi natin napapractice yung pagiging creator natin like God. Gusto na lang natin madali. Yung easy-go-lucky na lang ba? Kaya mo na basta, ayoko na mag-isip. Gusto ko, pamasok na lang. Yun maganda pag pumapasok. Pag nagtatrabaho ka, hindi ka na mag-iisip. Gagawin mo na lang yung pinapagawa ng boss mo. Yung boss mo yung nag-iisip, paano mag-create ng value para bayaran yung value na yon ng mga tao. Sabi dito sa Proverbs, automatic yan. Bilis, tapos. Okay, goodbye. Ba't nagkaganon? Pa-check na lang, kayo na lang magpindot para hindi ko alam kung nagma-malfunction ba to o kung may problema eh. For as he thinks in his heart, so is he. Sabi sa Proverbs 23:7, eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. As he thinks, your life becomes the reflection of your belief or dominant belief. And sabi diyan, in his heart, deep conviction, not just a surface thoughts. Hindi lang yan simpleng thoughts lang, kundi deep. Kung ano daw yung nasa puso mo, na iniisip mo, yun ka. Kaya makaka-apekto talaga sa kung ano yung kalagayan mo ngayon, lalo na financial, kung ano yung nasa isipan mo, kung sino ka sa tingin mo. And if you don't know who you are, and that's the problem. Your income is the harvest of your internal belief system. Do you understand me? Kung ano yung paniniwala mo, yung pinaniniwalaan mo, ay yung paniniwala manggagaling yan sa mindset. Sabi ni Coach Ching Kitan, mindset is equals to belief. Belief is equals to action. Action is equals to result. So kung ano yung nasa mindset mo, yun yung paniniwalaan mo. At kung ano yung pinaniniwalaan mo, yun yung magiging action mo. At kung ano yung magiging action mo, yun yung magiging resulta. So it all begins in the mind. Laging nagsisimula sa isipan. Next. If you think temporary, you will build temporary. Pinag-usapan natin yung second week na tong how we think o ano ba yung third week natin? Stop living day to day. Pinag-usapan natin dito yung generational mindset. Ibig sabihin long-term mindset. Pag inisip mo temporary lang yung ginagawa mo, yung negosyong ginawa mo, ano mangyayari?
temporary lang din talaga yung mangyayari. Magbibuild ka lang rin temporarily. Hindi ka mag-iisip kaparehas nung long term, yung kingdom mindset. But, if you think like a CEO, ano yung CEO? This is how God thinks. God's way of thinking. Kasi God is the CEO of the universe. Sa Kanya, nakasalalay. If you think like a CEO, you will think like God. You will think structure, system, and scale. And you will think of the solution of the problems. Kasi si God, gumagawa siya ng solusyon. Kaya nga lagi kang humihingi sa Kanya ng solusyon eh. Kasi siya yung nagbibigay. So, ang ibig sabihin ko lang dito, talaga makaka-apekto yung ating mindset sa kung ano yung kinikita natin, magkano yung kinikita natin, it affects. Naririnig nyo ba ako dyan? Medyo mahina sa akin yung balik eh. Malakas naman po. Okay, let's go sa point number 1. Sabi dito, income follows mental programming. Kailangan ma-reprogram mo yung mental mo para yung income mo ay mag-increase if you want increase. Pag hindi mo nagawa yun, medyo mahirapan ka. Pag-aralan natin. Sabi dito, you do not earn at the level of your prayer. Kahit grabe ka manalangin, kung gaano kalaki yung kikitain mo, hindi yan makaka-apekto kung magkano yung kikitain mo. Hindi. God can do miracles. Yes. Yan, totoo yan. Alam natin yan. Kayang hatiin ng Diyos yung dagat. Dahil sa pananampalataya mo, kaya mong magalaw yung mountain. Pero hindi lang yan yung tinuturo ng Bible. Hindi tayo tinuturuan ng Bible maging tamad. The Bible tells us the principles kung paano natin magagawa ng tama, kung paano tayo create. But God can do miracle. Hindi ko iniisang tabi yun. Pero, huwag kang tamad. Mag-isip ka. You earn at the level of your perception. Ano ibig sabihin ng perception? Pananaw, pagkaalam. Sabi dito, tingnan mo Deuteronomy 8:18. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you wealth. Yung ba nakalagay dyan? Hindi. Let's read again. But remember, the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. He gives you the ability. Not just a power. In prayer. It's ability. Notice the word, produce. God gives ability. Ability begins in the mind. Are you with me? Nagsisimula yan sa mind. Halimbawa, sino sa inyo naniniwalang makakatayo kayo? Sige, tumayo kayo. Yung mga nagtaas ng kamay. Nakatayo kayo? Anong ginamit nyo para makatayo? Paa. O ano nagpatakbo sa paa? It's the mind. Kung hindi control ng mind nyo, yung paa nyo, hindi kayo makakatayo. At kung hindi kayo naniniwalang makakatayo kayo, hindi kayo makakatayo. Ability begins in the mind. Kahit ano pang gawin mo, magsisimula yan lagi sa isip. Kaya yung mga tao,
Pag sinabi nilang hindi nila kayang gawin, hindi talaga nila kayang gawin. Pero yung mga tao na kahit na alam nila, hindi nila kayang gawin, pero sabi nila, naniniwala silang gagawin at magagawa nila yung isang bagay. Ano nangyari? Nagagawa nila. Maaaring may struggle, maaaring nahirapan sila, pero nagawa nila. It begins in the mind. Yung capacity, yung kakayahan, yung power, yung ability. It begins in the mind. Bibilisan ko ng konti ha. Wealth is not given, sabi dun sa verse, it is produced using the ability. Production, next po. Production is mental before it is physical. So nagsimula muna sa isipan bago ma-execute sa labas. Sa loob muna bago sa labas. Okay? So, always nag-start siya sa mind. Meron ako ditong explanation kung bakit ginawa tayo in His image at kung bakit ito yung ini-explain ko sa inyo. Kasi, sa simula pa lang, tayo ay ginawa na ano sabi natin kanina? In His image. Kaninong image? Kay God. And He is a creator. At yung mind, yung ginamit niya para makreate tayo. Talaga ba? Okay, let's study. Sabi diyan sa next po. Before the world was formed, the power of an idea. Yan yung title nung explain ko. Title pala yan. Sabi sa Genesis 1:1. Genesis 1:1 hanggang 1:3 yan. Medyo malabo dito. In the beginning, God created the heaven and the earth. So sa pasimula, create ni God yung heaven tsaka earth. Tama? Alam ba natin to? Okay. And the earth was without form and void. And the darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Sa 3, and God said, Nagsalita si God, let there be light, and there was light. Bago niya sinabi, saan kaya galing? Sa isip. Sa isip muna, God created His creativity skills. He has these creativity skills. Meron siyang inisip. Tapos bago niya sinabi, kasi hindi niya naman sasabihin, ikaw, masasabi mo ba yung isang bagay nang hindi mo iniisip? Ang tawag doon, wala sa sarili. At hindi naging wala sa sarili si God kahit kailan. Lagi siyang nasa sarili niya. Ikaw lang yon, yung bagong gising ka, wala ka sa sarili, nagsasalita ka. Pero si God, hindi siya nawala sa sarili. Ibig sabihin, bago niya sinabi, and God said, let there be light. Inisip niya muna yan. Papatunayan ko pa yan sa inyo. Marami yan. Lahat ng creation, sinabi muna ni God. Kaya nga sabi ni God kanina dun sa Genesis 1:26, and God said, Sorry. Lumulutang nga ang isip. And God said, let us make man in our image. In our likeness, sinabi niya ulit. Tapos tsaka gumawa. Nagsisimula sa isip, sinasabi ng Diyos. Diyan sa may John 1:1, basahin natin to. Na-explain ko na to last year. I don't know kung napakinggan niyo yung aking record regarding this. In the beginning was the Word. And the Word was with God. So pinag-usapan natin kanina, in the beginning. So sa pasimula pa daw, nandun na daw yung Word, salita, or sa Greek ay logos, ang ginamit na salita doon. And the Word was God. Pagdating sa John 1:14, next po. John 1:3, 1-3. He was with God in the beginning. Through Him, all things were made. Sa pamamagitan daw ng salita, nabuo lahat ng bagay. Salita lang yung ginamit. Salita yung ginagamit na word yan, pero sa Greek ay logos.
Puro salita, puro word. No? Sa Greek ay logos ang ginamit na word. Sa English, word ang ginamit na word. Sa Tagalog, salita ang ginamit na word. Nahirapan ako. Without Him, nothing was made that has been made. Okay. Sino daw yung salitang yan? Pagdating sa 14 ng John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. Siya daw ay sumama kasama natin, namuhay kasama natin. He was seen His glory, or we have seen His glory, the glory of the one and only Son. Sino yung only Son? Si Jesus Christ. So, let's consider this. Pag inintindi mo lahat ng verse na ginamit natin, si Jesus Christ yung dahilan kung ba't tayo nabuo. Ibig sabihin, He is our Creator. Jesus Christ is our Creator. And God the Father and God the Son is co-creator of Jesus Christ. Why? Because Jesus Christ is the Word. Pag mas pinalalim ko pa yung pagkaintindi, yung Bible, lahat ng binabasa natin doon, Word yun ni God. Tama? At sino yung Word ni God? Si Jesus Christ. So yung lahat ng bagay nandito sa mundo, hindi magagawa kundi dahil kay Jesus Christ at wala kung hindi dahil kay Jesus Christ. Ibig sabihin, that word is important sa lahat ng ginagawa at pinag-uusapan natin dito. Now, nilalagyan ko lang po ng mas maganda landingan yung aking ini-explain para mas maunawaan ng bawat isa. So we understand yung word, yung dahilan kung bakit nagawa lahat ng bagay. Tama ba ako? Yung ba yung naiintindihan ninyo? Now, let's study logos, word. Word is equals to logos in Greek. Yung meaning ng logos, number 1, literal meaning. Logos is equals to word, kaya siya na-translate sa word sa English. Sa Tagalog, ginamit ay salita, speech, message, reason, yan na, nagbago na. Logic, expression. So, if you're going to study anong ibig sabihin ng reason, anong ibig sabihin ng logic, anong ibig sabihin ng expression, it is not only word or salita. It's from the mind. It can mean spoken word, thought express, yung in-express daw na iniisip, divine reason, message revealed. Yung message nanggagaling lagi sa mind. Second, in Greek philosophy. Ito, for Greek philosophers like Heraclitus and the Stoic, paano babasahin yan? Stoics. Tama, Pastor? Stoics. Logos is equals to the rational principle that governs the universe. So, yung logos pala medyo malalim, ano? The intelligence behind order and creation. O ngayon, medyo nabubuo na sa isip nyo kung ano ibig sabihin talaga ng logos na ginamit. In Jewish thought, in Hebrew understanding, God creates by His Word. Next po, pa-next po. Yan. Pa-next po. Ayan. Sabi diyan, in Hebrew understanding, God creates by His words, and God said, sabi dun sa pinag-usapan natin kanina, God's word is creative, powerful, active, alive. Sabi sa Psalms 33:6, by the word of the Lord, the heavens were made. So this is not just word, kundi God express idea. Yung logos na pinag-uusapan natin, ang meaning, pag pinagsama-sama natin yung pinag-uusapan natin kanina, God express idea,
the mind of God revealed. Nalaman natin kung ano yung nasa isipan ng Diyos. The will of God spoken. And that's logos. It means, it's God expressed idea. So si Jesus Christ mismo, yung God expressed idea. That's why, yung pinag-usapan nating mindset ngayon ay napaka-importante kasi lahat ng bagay ay nagsimula sa mindset, sa pag-iisip ng Diyos. Nasusundan niyo ba ako? Ibig sabihin, yung sinasabi ko pa kanina, na you are created in His image, you have this capacity, a God-like capacity, to create from what? From your mind. Kung hindi mo pa rin naiintindihan to, ang haba ng explanation ko. Are you with me? Sino yung hindi pa nakakagets? Explain ko, simula. It means, you are created in His image, like Him, with the capacity sa yung isip, in your mind, to create something. And God created the world. Logos ang ginamit niya. God's express idea. Galing sa isipan, sinabi niya. So now, kung hindi mo gagamitin yung isipan mo, you are not doing kung paano ka dinesign. So para makarelate kayo, may mga tao, halimbawa may 2 tao na wala ng trabaho. Parang ganito yon. Yung isa sabi niya, wala na, tapos na. Wala na akong kita. Okay? Pero may isa na wala ng trabaho, hindi tinatanggap, pero sabi niya, sige, ganito na lang, magninegosyo na lang ako. So, yung sinabi niyang yon sa isip niya, bago niya yon sinabi, kung wala nga siyang kausap, sa isip lang yun eh. Tama ako, mali. Kaya mo lang naman sinasabi yung isang bagay, gusto mo kasing may makarinig. Pero ang totoo nun, yung sinabi mo, sinasabi mo yun sa isip mismo. Hindi mo yun sinasabi na may lumalabas kung ikaw lang mag-isa. Walang sounds yun. Yung sinasabi mo ay nasa isipan mo lang, and that's logos. Yun yung sinasabi ko kanina pa. Halimbawa, ikaw lang mag-isa. Tapos nagsalita ka. Sabi ng tao, baliw ka na. Tapos ang dami mong sinasabi, di ba? Hindi. Yung iniisip mo, hindi mo naman sinasabi yan madalas eh. Yung gusto mong sabihin, madalas nasa isipan mo lang yan. Naintindihan niyo ba ako? Now, yung tao nagsabi na nawalan ng trabaho, pero gusto niya magnegosyo. After 5 years, 10 years, nagkaroon siya magandang negosyo, naging successful yung business niya, pero it all started in the mind. Hindi ko alam kung naiintindihan niyo sinasabi ko. Parang nagtataka pa rin kayo. Painom muna ako. It's all started in the mind. Always. Yung babae, kahit sa relationship, tingnan mo, nakakita ka ng maganda. Hindi mo naman sinigaw yun. Ang ganda nito. Di narinig ka ng lahat, di ba? Pero nasa isipan mo yung sinasabi mo. Ang ganda nito. Pero nasa isipan mo lang. Asawahin ko to, tas napangasawa mo. It all started in the mind. Hindi mo liligawan yun kung hindi mo inisip. All started in the mind. Are you with me? Are you with me? Okay. Environment does not decide your future. Mindset does. Point number 2. Your self-concept sets your financial ceiling. Okay. Kung ano ba yung self-concept? Tingin mo sa sarili mo, pananaw mo kung hanggang saan ka lang, hanggang saan lang position mo, yun, yung self-concept. Yung kumbaga parang
nile-level mo yung sarili mo sa kung ano man. Kung anong position mo hanggang saan lang yung mararating mo. Ikaw yung gumagawa niyan sa isipan mo. So, yan yung ceiling ng financial mo. You will never arise above how you see yourself. Romans 12:2, sabi dito, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. So, if you're not conformed to the pattern of this world, but the pattern of the kingdom of God, you will know the truth, and you will know the will of God. Now, let's focus dun sa be transformed by the renewing of your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Transformation, next, is not emotional hype. Transformation is mental reprogramming. So bago magbago, tayong mga Christians, mga followers ni Christ, bago magbago yung character natin, magbabago muna dapat yung ating isipan. At yan yung sinasabi ni Christ nung siya ay nagsimula mag-preach. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is here. Repent means metanoia, meaning change of mind. Ang kaharian ng Diyos ay nandirito na. Ibig sabihin, mga kapatid, mamuhay kayo na para bang nasa kaharian ng Diyos. Baguhin nyo na yung isipan nyo. Yung kaharian ng Diyos, hindi mo lang yan matatagpuan sa langit. At karamihan sa ating mga Christians, inintay natin mamatay tayo bago tayo makarating sa langit. Kaya naman, hindi mo nare-represent si God. Kaya sabi ni God, sabi ni Christ, alam niyo ba yon? Yung unang preaching ni Christ, mababasa niyo yan sa Matthew 4:17 tsaka sa Matthew 3:2. Sabi niya, repent, change of mind, for the kingdom of God is here. Now, mga kapatid, kaya kingdom principle yung ating pinag-uusapan, biblical yung ating pinag-uusapan kasi we are currently living in the kingdom of God. Ang kaharian ng Diyos ay dinala na dito ni Jesus Christ. Huwag mo na hintayin mapunta ka sa langit bago mo i-apply lahat ng nababasa mo sa Bible. Now, nililinaw ko lang. Kaya naman, yung pagbabago ng isipan, napaka-importante kung paano ka mamumuhay. Kung paano mo gagawin yung pagninegosyo, nakadepende yan sa pagbabago ng isipan mo. Kaya kung hindi ka maniniwala na effective yung Bible sa pagninegosyo, hindi magbabago yung resulta ng negosyo na meron ka. That's why, pinag-uusapan natin ngayon kung paano natin gagawa yung sinasabi ni God kasi we are now living in the kingdom. Huwag mo nang intaying mamatay ka bago mo makita yung kaharian. Kailangan mo malaman na ikaw ay makapasok sa kaharian o ikaw ay nandito sa kaharian ng Diyos. Dahil ang kaharian ng Diyos dito sa lupa ay lumalawak na. Okay ba yun? Okay ba yun? Okay, so, sige, back tayo dun sa ating pinag-uusapan. Transformation is not emotional hype, it is mental reprogramming. If you see yourself as just as employee, you will think in salary. If you see yourself as an income producer, you will think in source of income. You are not going to think of the business. Magkaiba yung business sa source of income. Gusto kong paalam sa inyo yun. Kasi yung business, hindi yan all about money. Okay? Mamaya, mas maintindihan natin yon. But, if you see yourself, next, as a kingdom ambassador, sabi dyan, no, we are therefore Christ's ambassador. Tama po yun. Yan. Sabi sa 2 Corinthians 2:20, mahaba yung verse na yan, kinat ko na lang. We are therefore Christ's ambassador. If you think or if you see yourself as kingdom ambassador or
Christ ambassador, next, then you will think in representation, excellence, and impact. Kasi si Christ, kung ikaw ay ambassador ni Christ, ano ba ginawa ni Christ dito? He did an excellent job. He saved and redeemed us all. How about you? What are you doing? Doing my job. Is that how you represent Christ? Ambassadors don't beg. They represent a kingdom. Kingdom is not chaos. Dominion. Dominion is management. Dominion is system. Dominion is structure. Kaya pag nagninegosyo ka, bilang negosyante, dapat alam mo, if you want to represent kingdom, dapat yung negosyo mo hindi magulo, hindi nakakapahamak sa tao, nakakatulong dapat ma-uplift yung tao sa pamamagitan ng sistemang ginawa mo. That's how you represent bilang isang negosyante. Your self-concept determines your standard. Your standard determines your value, and your value determines your income. Remember that. Meron akong kwento. Merong isang eagle na nasa itlog pa lang siya, pinanganak siya ng kanyang nanay eagle, tapos nalaglag siya sa puno. Tapos nalaglag siya hanggang sa pinakailalim ng bundok kung saan siya ipinanganak ng nanay niya. No? Tapos itong eagle na to, nung bumagsak siya dun sa pinakailalim ng bundok, napunta siya dun sa poultry ba yun, yung sa mga manok? Poultry. Napasama siya dun sa mga itlog. Malaki siya eh. Iba yung itlog na yon. So, bago pa lang mapisa yung kanyang itlog, abnormal na yung tingin sa kanya ng mga manok. Hanggang sa siya ay napisa, yung itlog, kasama niya yung mga manok, ang tawag sa kanya nung iba na mga manok, kasi siya ay eagle, pero kala niya manok siya, ang tawag sa kanya ay budoy, mongoloid, kulang-kulang. Hindi, kakaiba. So, lagi siya inaasar, budoy, budoy, budoy. Kaya yung eagle, gumagana. So, one time, merong isang eagle na lumilipad sobrang taas. Sabi nung eagle, na naging manok, tingnan mo, grabe ang taas niya lumipad, no? Sabi nung isang manok na katabi niya, huwag ka na mangarap, agila yan, manok ka lang, mongoloid ka pa nga. Oo nga eh, gusto ko sana lumipad ng ganyan pero mukhang hindi ko kaya, sabi nung eagle, na naging manok. Hanggang sa namatay siya, hindi siya nakalipad. Anong moral lesson? Nakakalimutan natin kung paano tayo na-design. We forget. We forget how God designed us. Sometimes, akala natin manok tayo pero agila pala tayo. Dapat lumipad. Naintindihan niyo ba yun? You are not broke. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are not broke. You are misinformed about your identity. You are royalty trained for rulership, but thinking like a laborer. So you are not just a worker. You are a king. And we have the King of Kings, si Christ. And you are also the king. A king. And you need to create your dominion. God let you have dominion. Fly high, soar high. Don't be like a manok. Okay? Sabi nung iba, okay na ako, sapat na ako, okay na sa akin to. Is that contentment? What do you think?
that contentment. Last time pinag-usapan natin yung contentment. Ni-research ko pa nga yan para ma-explain sa inyo. It's not contentment. It's fear of growth. It's fear of risking. At tinuturuan tayo ng Bible to risk, to move, to work. Contentment is peace, but stagnation is fear disguised as humility. Kala mo, humble ka kasi ayaw mo na mag-soar high, ayaw mo na mangarap, ayaw ko na yan, yung iba lang yan, ayaw. Pero hindi pala. Takot lang yung nararamdaman mo. Point number 3. Poverty is a thinking pattern. Poverty is a thinking pattern. Sabi diyan, poverty starts in the mind before it appears in the wallet. So nagsimula yan sa kahirapan. Yung kahirapan nagsimula sa isip bago yan makita sa wallet. Ha? Kaya maraming mga tao nagsasabi na mahirap ako pinanganak kaya mamamatay akong mahirap. Pinanganak akong mahirap, mamamatay akong mahirap. So, nabaon na sila doon. Yun na yung isipan nila. Nasa squatter kami, kaya sila mga elitista, hindi kami kaparehas nila, kaya mamamatay kami ganito. So, tama. Ganun nga talaga. Kasi yun yung iniisip nila eh. Sabi dito, poverty mindset says, limited lang opportunity. Walang opportunity. Ganun. Ha? Pero, pag ikaw ay kingdom-minded, dapat ito yung sinasabi mo. The earth is the Lord's. Psalms 24:1. And everything in it, the world and all who live in it. Pagmamayari ng Diyos ang lahat. If your Father owns everything, why are you thinking scarcity? Bakit parang iniisip mo laging kulang? Hello? Scarcity o kakapusan, pagkakapos, is a belief problem. Next. When you think small, you position small. Again, pabalik nga ako. Scarcity is a belief problem, not money problem. Not a money problem. It's a belief problem. When you think small, you position yourself small. When you position yourself small, ano sabi diyan? You earn, next. Meron ba next? You earn small. Hindi na naisulat. Sorry. Now, halimbawa, merong barbero, tapos merong stylist. Alam mo yung pagkakaiba ng dalawa? Mindset. Pares lang naman silang gumugupit eh. Tama? Yung barbero nga lang, ang trabaho niya, gumupit ng buhok. Yung stylist, magbago ng imahe. Yun yung pagkakaiba nila. Mindset ba? Pareha silang gumugupit, pero yung barbero binabayaran ng 100, yung stylist binabayaran ng 2,500 hanggang 25,000. Meron nga akong stylist, 500,000 yung bayad eh. What? 100 versus 500,000. Parehas gunting yung hawak. Depende sa mindset. Depende sa positioning. Ano ka, barbero o stylist? Kasi depende sa mindset mo kung hanggang saan ka lang, kung sino ka. May mga negosyante, kumikita ng pang minimum wage. May mga negosyante, parang may-ari na ng buong mundo. Depende sa mindset mo. Ang pagkakaiba, ang difference, lagi, mindset. You remember that. Same tool, different thinking, different income. Income is really about tools. It is about perception and positioning. Okay? Point number 4. Inom muna ako natutuyot eh.
The kingdom rewards value, not just hours or effort. Yung mga taong binibless, yung mga taong nag-create ng value. Paliwanag natin. The world pays time, binabayaran yung oras. The kingdom rewards value. Sabi dito sa Proverbs 22:29, NIV version, do you see someone skilled or diligent, sa ibang version, in their work? May nakikita daw ba kayo? They will serve before kings. They will not serve before officials of low rank. Yung mga sobrang magagaling at skilled daw, ang pinagsisilbihan niyan ay hari. Ibig sabihin, mataas yung posisyon na ilalagay sa matataas na kalagayan. Kings do not look for cheap. They look for competent. Tinitingnan nila kung sino yung magagaling. Skills o skill increases value. Value increases income. If you upgrade your thinking, you will upgrade your skills. So change the way you think, your mindset, so that you will upgrade your skills. Pag inisip mo, katulad ng sabi ko, pag inisip mo hindi mo kayang gawin yung isang bagay, hindi mo talaga kaya. Pero pag inisip mo kaya mong gawin yung isang bagay, magagawa mo. Hindi ko kaya magnegosyo, para lang yan kay si Boss Kay lang magaling dyan. Hindi nga rin eh. Lang magaling dyan? Si Mark Zuckerberg lang nandyan. Si Elon Musk lang magagaling dyan. Kung ganun tayo mag-isip, hello, ganun talaga yung mangyayari. Pero kung isipin natin, nakaparehas natin sila, binigyan din tayo ng ability ni God, di magagawa natin yung mga bagay. Kung iisipin lang natin, magagawa natin. Anong sabi diyan? If you upgrade your skills, your income will adjust. Stop asking, magkano yung sweldo o magkano yung kikitain ko dyan. Hindi yan yung dapat nating tanungin. Ano yung dapat natin tanungin? How can I increase my value? Ano yung value? Mga bagay na kaya mong solusyonan. Value is equals to solution. Halimbawa, etong bagay na to, hindi ko naman gustong uminom sa bote na may tubig. Mas masarap pa rin uminom sa tubig na nasa baso. Pero kaya na-invento to, kasi nakagawa to ng solusyon. Kahit saan pwede mo madala. Ang hirap kaya dalhin habang nasa biyahe ka, tapos baso dala mo. Tama? Halimbawa, yung example na lang, yung gunting. Yung gunting, hindi yan gusto ng tao, pero bakit nila ginawa? Bakit nila binibili? Etong gunting na to, nasa isip to ng taong gumawa, create niya sa pamamagitan ng isipan niya mismo at sa ability niya, na galing din sa kanyang isipan, na-create niya yung gunting. Hindi yan bibili ng tao kasi gusto nila yung gunting. Bibili nila yung gunting dahil sa value ng gunting. Anong kayang gawin ng gunting? Gumupit ng buhok. Gumupit ng papel. Kaya mo bibilihin yung gunting para makagupit ka. Kaya ka bibili ng drill, hindi dahil gusto mo ng drill. Kasi gusto mong magkaroon ng butas yung pader. Solution. Value is equals to solution. If you cannot create solution, kaya ka i-hire ng boss mo kasi masusolusyonan mo lahat ng pinoproblema niya. Are you with me? Kung wala ka naman maitutulong sa kumpanya, bakit ka i-hire ng kumpanya? Anong solusyon maitutulong? Anong problema yung masosolve mo? Tambay ka lang doon. Kung sana kung guard ka, pwede tambay. O kasi may solusyon ka naman na ginagawa. Yung hindi mapasok ng mga magnanakaw, yung building o yung premises. May sinusolusyon na, pero hindi ka
i-hire sa mataas na salary kung hindi mo magagamit yung isip mo. Kaya yung mga CEO ng malalaking kumpanya, sobrang tatalino niyan. They use their mind, their brain. They think the impossible ideas. Kung bakit mapapalaki nila yung isang kumpanya, kaya binabayaran sila $1 million. Ikaw din sa negosyo mo. Kung walang kwenta yung solusyon na ginawa mo, walang bibili niyan. Lalangawin yan sa market. Mas malaki ang problema na kaya mong solusyonan, mas mataas yung value mo. Hindi binabayaran ng effort, hindi binabayaran yung time. Pag pinag-aralan niyo yung kingdom principle, yung wealth, galing yan sa value. Ang binabayaran, yung resulta. Ano yung kaya mong gawin? Ano yung nagawa mo na nakapagbigay ng solusyon sa problema ng tao? Diyan ka babayaran. Naintindihan mo ako? So kung yung negosyo mo, ay wala namang na susolve na problema. Hindi nga negosyo yan. You live in the day-to-day business. You cannot create generational business. So this is the truth. Money is people's idea of value. Akala natin, yung value ay money. Hindi. Yung value ay yung idea mo sa mind ng galing na create mo to solve a problem, and that's value. And binabayaran lang ng money yung value na na-create mo. Yung money, create ng tao yan, papel, di ba? Yung currency, papel ngayon eh. Dati gold. Create lang yan para ma-represent yung value. Pero galing lang rin yan sa isipan ng tao. Idea lang din yan, yung money. Now, money is not wealth. Money is representation of wealth. Pero hindi yan wealth. Tandaan nyo, pag sinunog natin yan, wala na yan. Pero yung nasa isipan mo, kahit kailan di yan masusunog. Naintindihan? Kaya nga yung pinakamayaman na lugar sa buong mundo ay hindi yung minahan ng ginto o minahan ng diamond. Ang pinakamahal o pinaka-valuable na lugar sa mundong to ay sementeryo. Kasi nandun lahat ng idea na hindi na-express, na hindi nagawa. Namatay na lang yung tao pero hindi na gamit yung isipan niya na create ng God, nakaparehas sa Kanya. That's why cemetery is the most richest place in the world. You understand? That's why don't waste your capacity. Sabi sa pag-aaral, 10% lang ng population ng lahat ng tao yung nakakaabot sa 10% na capacity ng kayang gawin ng isipan niya. Ibig sabihin, hindi pa natin nagagawa ng husto kung ano yung kaya natin gawin. Yung pinakamagagaling na tao na kilala natin sa buong mundo, hindi pa nila naaabot yun, lumagpas dun sa 10% na capacity ng isipan natin. That's how God created us. That's why our mind is important. Our mind is important. How you think affects your life. How you think affects your financial, your earnings. Ideas are wealth, not money, because money can be lost. Money can be printed. Money can be stolen. But a powerful idea, it can create money again and again and again and again. Wealth is not paper. Wealth is solution. Okay? Money only flows to value, innovation, systems, problem solvers. Binabayaran lang tayo kung ano yung value natin. That's why, use your mind.
Create value. Sa paanong paraan? Solve problems. And the people will buy your solution. At doon ka kikita ng maraming pera. Are you with me? That's why Apple was once just an idea. Apple, cellphone. Facebook was once just an idea. Your business is an idea organized. Inorganize mo lang yung nasa isipan mo. In-express mo lang, ginamit mo yung ability mo. Kaya may negosyo ka ngayon. Naintindihan? Money did not create them. Yung business mo, hindi yan create ng money kasi wala ka naman pera nung sinimulan mo yan. Kaya nga, yung iba iniisip, wala silang pera, kaya nahirapan sila magnegosyo o hindi sila makapagnegosyo kasi wala silang pera, hindi yung totoo. Ang totoo, wala ka lang idea. Hindi mo lang ginagamit yung isipan mo kasi you can create money. Maraming mga tao pwedeng magsabi na totoo yung sinasabi ko. Kahit wala kang pera, basta marunong kang mag-isip, magkakaroon ka ng pera. Money did not create businesses. Idea created solution. Yung idea, nakapag-create daw ng solution, and solutions create value. Next. Solutions create value. When you create value, people willingly exchange money for it. Babayaran nila yung solution. Yung value na nagawa ng solusyon na naisip mo. Parang ganito yan. Idea is equals to solution, and solution is equals to value. Value is equals to money. So money is the reward. Value is the reason. Nobody pays you because you need money. They pay because you solve something. That's why no solution is equals to no value. No value is equals to no demand. Kung walang value yung create mo, walang demand. Lalangawin nga yan. No demand is equals to no money. Money is not chased. Money is attracted. If you increase your ability to solve problems, again, if you increase your ability to solve problems, you increase your value. Kung kaya mong solusyonan yung problema ng buong mundo, babayaran ka ng buong mundo, maniwala ka sa akin. That's why, if your business is not global, it means you think small. You are thinking Luzon, problem. Visayas, problem. Mindanao's problem, or Philippines, problem only. You are not thinking world problems. Kaya yung negosyo mo, pang Pilipinas lang. Hype ba to? But if you think globally, to solve global problem, tingnan mo yung mga sobrang mga successful na negosyante, yun na lang, isa na lang, si Mark Zuckerberg. Kinonect niya yung buong mundo sa pamagitan ng application na create niya, and the people is paying him because of that. If you increase your ability to solve problems, you increase your value, and when your value increases, money follows. So, don't focus on making money. Don't find source of income. As a businessman in the kingdom of God, focus on becoming valuable. Think of a problem na hindi pa nasusolusyonan kahit na existing na yung mga solusyon na na-create dati pa ng mga tao. Pwede pang i-innovate yan, kaya innovation is important. Pwede mo pang pagandahin to. I don't know paano mo papagandahin to. Baka nakasabit na sa likod mo, tapos di alam ng iba, umiinom ka na. Hindi ko alam paano mo i-innovate yung mga bagay-bagay. No? Pag na-innovate mo, nasolusyonan mo na naman yung problema ng current na solution. May solution na, pero nakagawa ka na naman ng panibagong solution na mas madali. That's how innovation works. That's why, mas makikilala yung produkto mo kaysa dun sa mga hindi nag-i-innovate. Naintindihan? That's how people
pay you. Focus on becoming valuable. How valuable is your product? Point number 5. Last point. Money is a magnifier. Always remember this. Money does not change character. It exposes it. That's why we need to change our mind. Hindi paraan yung pera para maging mabuti kang tao at makatulong ka sa iba. Kung sa maliit na bagay hindi ka nakakatulong sa iba, kung sa maliit na bagay kumukompromise ka, kung sa maliit na bagay hindi mo ginagawa ng tama, yung sinasabi mong Kristiyano ka, kahit malaki pa yung kinikita mo, hindi mo pa rin mapapangatawanan. Sabi diyan sa Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much, and whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Kung nami-mishandle mo yung 5,000, kung hindi mo kayang i-manage at palaguin yung 5,000, kahit bigyan ka pa ng 5 billion ni Lord, mauubos lang ulit yon, kaparehas ng pagkaubos ng 5,000. Medyo mas matagal lang siguro kasi mas marami kang pwedeng bilhin at mas marami kang iikutang mall, pero mauubos pa rin at hindi lalago. That's why money is not important in business. I'm not saying hindi yun kailangan, pero hindi yun important para magsimula. It's all the mindset. God does not multiply chaos. He multiplies stewardship. Dapat na pagkakatiwalaan tayo sa maliit. Kung binigyan ka ni Lord ngayon ng maliit na negosyo, pagkatiwalaan ka dyan, o kung mapagkakatiwalaan ka, papalakihin yan ni Lord. Mas nadami yung taong nagtitiwala sa'yo. Increase follows management, management follows mindset. So, nagsisimula talaga sa mindset. Kingdom, gospel, reality. Jesus did not Jesus did not die just to secure your heaven. Ganda nito, no? Hindi ko sinasabing hindi ka mapupunta sa langit dahil sa pagkamatay niya at muli niyang pagkabuhay. Sinasabi ko dyan, hindi lang yon yung dahilan kung ba't siya namatay. He restored your dominion. Binalik niya yung position mo bilang ambassador ng kaharian ng Diyos. Yung dominion na nawala nung nagkasala yung tao, ibinalik ni Jesus Christ, ni-redeem niya, ni-restore niya kung sino ka. Kaya mamuhay ka na para bang ikaw talaga yung create ni God. Redemption restored identity. Identity restores mindset. And mindset restores rulership. Bibilisan ko na po. Natatapos na ako. Sorry. You were redeemed not to survive, but to reign or to have dominion. And reigning begins in thinking. Thinking produces system. Systems produce value. Value produces income. So this is my closing. Stop rebuking poverty while protecting poverty thinking. Stop praying for increase while resisting mental renewal or change of mind. Renew your mind, raise your standards, upgrade your thinking, because how you think determines what you earn. Let's declare this. 1, 2, 3, go. I reject poverty thinking. I renew my mind. I think like royalty. I increase my value. I steward resources wisely. My income reflects my mindset, and my mindset reflects the kingdom. In Jesus' name, amen. Thank you po.